Amen. Happy New Year. Pag-uwi ako ito. But I believe na dili man siya ang hindrance na dili ta ka reflect, dili ta ka hatag og pagpasalamat o hatag og pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, especially this time as we face another year. So, yes, it's God's grace. Dako akong kalipay because God sustains us. Amen? Kalipay ba ta ang gisustain ta sa Ginoo? Amen? Nakaabot pa ta karon ng panahon ng facing another year. And though daghang tayong challenges, but God is victorious. We are victorious. Amen ba? Because naa siya nga nag-uban ka nato. So, very short lang ang ato ang sharean karon sa pulong sa Ginoo. And I hope that this word will encourage us, will strengthen us as we face this new year sa ato ang matag usa ka kinabuhi, even sa ato matag usa ka pamilya. Let's bow down our heads as we go to God in prayer. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name. Labing dalaygon o mahimayang na Diyos. Amo kang ipasidunggan, amo kang ipasalamatan tungod kay ikaw ang Diyos na sa mga kanunayon, ikaw ang Ginoo nga nag-uban ka namo. God, we honor you. We worship you. We give you praise because you are awesome, God. You are full of mercy. You are gracious. Full of compassion. Never failed us. You love us unconditionally, Father. So this evening, we bow down to your presence, acknowledging you, Lordship in our lives. Apart from you, God, we can do nothing. God, we are so thankful for having us, having this time, celebrating your goodness. Lord, naami karon tungod kay ikaw ang Diyos, padayon na nag-uban ka na. Di na mo imagine, Ginoo, ang mong kinabuhi kung wala ka. Thank you, God, for your grace. And Lord, as we face another year, we believe that it is your opportunity, Father, na amon usab ma-experience, mailhan, kung unsa ka kagamahanan nga Dios na among ginagaran. Salamat, Ginoo, nga kini nga word na among i-meditate karon. It serves us, Father, na mahimo na mo, Ginoo, na stronghold, mahimo na mo, Lord, na gabayan sa among Ginoong pagpadayon sa among kinabuhi. We don't know what lies ahead of us. It is uncertain, Father, but we know that you are the God who is able, and you are God who is the same yesterday, today, and forever. So salamat, Ginoo, sa assurance sa imong pulong karon ng kagabion. Bless your people this evening. Salamat sa kasing-kasing amablihon, Ginoo. Kini among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, hindi na ko maglangan because it's already 9:48. So, facing the new year, there are two things lang ang gusto na ko hinumduman nato that this year, we need to face this year with faith. And number two, it's facing the year, we need to remember God's call sa ato ang kinabuhi. As we welcome the new year, we are reminded that every new beginning comes from the Lord. Amen? Bagong butang, gikan kina siya sa Ginoo. Because sa Lamentations 3:22 to 23, it says that the Lord's mercies are new every morning. Amen? So bagong tuig, gikan ni sa Ginoo. Amen?
bag-ong oportunidad nga gina-prepare ni Lord para na sa ato ang tanan. And this truth assures us that New Year is not just ng fresh na kalendar, no? Bag-o nga kalendaryo yung ibutang nimo sa imong kwarto o sa imong pultahan. But a fresh opportunity to experience God's grace. Amen ba? Bag-ong tuig naghihatag sa Ginoo nato aron ma-experience nato all the more ang iyang grasya. Ngano nakasurvive ta this year 2025 because of His grace. Amen? Nagkantang na sinati dagang mga butang na ato ang mga na-experience nga ingon ta nga Lord, kung wala yun ka atong tanaw na ambot kung saan na lang may tabot sa kong kinabuhi. But thanks be to God because of His grace. Nakapadayon ka tungod kay gigrasyahan ta sa Ginoo. Amen? So, facing the new year with faith, kumusta man ang atong pagtuo, no? As we enter the new year, it brings us an uncertain, no? Wala maging kabalo sa ang malabot. But God calls us to walk by faith. Amen? In Romans chapter 1 verse 17, it says that, "For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." Amen ba? As we face another year, atong i-check ang atong pagtuo sa Ginoo, no? Atong i-desire more of His moving sa atong kinabuhi. Walk by faith, not fear. Kay dili man nato wala man ta kabalo kung sa ako malabot. Dili ang fear ang mag-overpower sa ato, ako dili ang atong pagtuo nga ang Ginoo mamuhat og dagkong butang sa atong kinabuhi. Amen. Kana bang naay mga hungihong daghang madunggan nato. Palibot, di na nato masabtan usahay. Maunsa gyud ka ang sangputan sa tanan, no? But God reminds us that we need to walk in Him, na on the things nga kanang unsa ang adri sa kalibutan. Dili ka magdepende diri sa unsa ang sa kalibutan karon nagapangitabo, but we need to strengthen our faith diha kaniya. Proverbs 3 verse 5 to 6 reminds us that to trust in the Lord, amen, with all of our heart, not relying on our own understanding. Though we may not know what lies ahead, but we are confident that God will direct our path. Amen? Confident ba ta na tagaan direksyon sa Ginoo ning umaabot na mga tuig? Amen? Puro duha mo. Strengthen your faith. No? Atong ilig-unon, atong pagtuo na ang Diyos, kung musalig ta sa iyaha, sa tibok na itong kasing-kasing, di ta magsalig sa atong kaugalingon na pagsabot, kaugalingon capacity, maghatag sa ato ang confident, maghatag sa atong kumpiyansa, ang Ginoo mo hatag direksyon sa atong kinabuhi. Mauna nga, kinahanglan nato i-checkan mo na kung sa ba ang pagtuo, kumusta man ang akong pagtuo sa Ginoo. Kasi nagtuo, kasi kanang mahimo lang kang mo madasig, mahimo kang upadayon tungod kay okay mo kinabuhi karon. Ayos kayo, may problema. Pero how about when things goes kanang dili sa imong gusto, no? Kumusta man ang atong pagtuo niya? So, let us remember na as we face this year 2026, kanang ang pagtuo ba kanang kanang hugot bakos na pagtuo sa Ginoo.
uncertain, wala ka kabalo, pero nasayod ta nga ang Ginoo nga imong gialagaran, buhi ug able siya nga muhatag og direksyon sa imong kinabuhi. Amen. Natay mga trabaho karon pero beta kabalo sa namabot. Hello. But if we have this faith, ang Ginoo ra gyud muhatag direksyon. God also give us courage. Okay, journey man ang atong life sa kalibutan. Another year, another journey. But in Joshua chapter 1 verse 9, that He commands us to be strong. Amen? Say strong. Courageous. Okay. There are times sa atong life, pag naana ang mga challenges, may nga na dayon ta na dili na ko. Murag mutalaw na. But Joshua reminds us as we kadayon ta sa atong journey, sa atong pagkinabuhi, teach us to be strong. Commands us. No? Isugo kita nga maglikod ka. Magmaisog ka. Amen? Promise us to be with us wherever we go. No, nagsaad, ikumanta sa Ginoo nga maging strong and courageous kay nagsaad siya na magpabilin siya sa tuang ana ang iyang presensya wherever we go. Walay mga challenges na ini nga tuig nga greater than God's presence in our lives. Tuo ba kaana? No challenges in the coming year is greater than God's presence in our lives. God's presence is always greater. Is the greatest. Amen? Kung sama namin yung kadako, kaya kong giatubang, pero mas dako ang imong Ginoo nga imong gialagaran. Remember that. Sometimes, overwhelmed ka, wala na itong nakita, mao ito ma-feel. Pero wala ka wala, nalimtan mo nga ang presence ni Lord mas dako di ay. So let us not be kanang compliance ng bitaw nga, okay raman akong kinabuhi. Always acknowledge God's presence wherever you are. Amen? Always acknowledge God's presence. Bisan asa ka na ang Ginoo naguban sa imo. Ayaw pag tuo sa lies, sa kaaway na wala bitaw nakakita nimo. Hello. Sa humuman ta sa kaaway, wala bitaw si pasto. Wala si ate o si mama, si papa. We remember that God's eyes is always on you, on us. Amen? Always acknowledge na si Lord. In times sa atong struggle sa imong kinabuhi, na ang Ginoo, wala ka nang ginusara. Na other side, naata sa kalibutan, natay laylay mga trabaho. Remember, God is watching you. Dako ang mata sa Ginoo, nakakita sa tuwang tanan. So, this year, kupta na ito, natuhan na ito, maoy, di na ko nibuhaton, kaya na ang Ginoo nagtanaw sa ako. Amen? Dili ta magkapagpangabuta, pakabungol. No, lining panahon na. Sometimes, kumpiyansa ta. Wala na ito na ibanaan na layo na dahil sa Ginoo. Remember, God is watching us. So, dili ta mahadlok because He promised that He is to be with us wherever we go. Faith means moving forward even when we cannot see the outcome. Amen? Moving forward, bisan wala kakabaloon sa result. Mupadayon ang pagtuog, pasabot na mupadayon ka, biski wala kakabaloon sa resulta, anak. Hebrews 11 verse 1 teaches
teaches us that faith is the confidence in what we hope for and assurance about we do not see. Like si Abraham, mawag sa Ginoo, nga gisugo sa Ginoo, lakab na at tuan ang lugar. Wala kabalo si Abraham sa idangatan niya dito, pero niubig siya. Nagtuho siya sa Ginoo. O po nang gusto sa Ginoo sa tuwa karon na bago nga, na mga adlaw nga mabot sa itong kinabuhi, that we need to have this confidence, that we need to move forward. No? We need to serve the Lord. Ingon tama, dugay naman ko nangalagad sa Ginoo, pero wala man gihapon, maura man gihapon. Ayaw, padayon sa unahan, tungod kay ang ganti nagahula. Amen? As we commit our plans to the Lord, Psalms 37 verse 5 assures us that He will act. Amen? Kung i-commit na ito itong plano sa Ginoo, ngunang niyang pulong, He assures us that He will do something. Amen? Dili lang ta magplano pero walay buhat. Hinahanglan po ta mo plano, inubanan ang kakugi, inubanan ang pagka-faithful, inubanan ang pag-serve sa Ginoo, then the Lord will act. Amen? So as we face this new year, also, kining atong pagtuo, atong tipigan, atong patubuon, no? Kung unsa ang gibuhat sa Ginoo ni sa imong life karon na tuig 2025, palabuan pa na sa Ginoo ni 2026. Amen? Dapat maging hopeful ka, dapat maging kanang mo-expect ka nga na ay nagkubutang buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Also, let us not forget na to learn to let go of things na naka-burden sa atuwa. No, nga ginadala-dala nato sukat pa atong niaging kupong-kupong. Nga maunang dugay ka tikang tungod kay bugak kay sigig dala-dala. Sa mana pain, unforgiveness, sa pana mga gina-carry nato. Maunang dili ta ka-grow, di ta mo grow. Wala ka kabalo nga isa na siya nga muhinder sa blessing ni Lord sa itong kinabuhi. Kaya mo lang let go of things. No, don't let these things nga muhinder sa ato ang pag-grow din sa Ginoo. Okay? Kasi na mga butang nga wala na to na let go, wala na to na forgive. Ingon ta nga, ginako malimtan ang gibuhat sa kuha. Sometimes ita ko tingog, inako tinggan. Kasi maabot ang panahon na kuha ang tagtingog sa Ginoo. So, better check sa atong self na kung amay mga unforgiveness ay mga butang o dili maayo, let go na pasagdi na, i-release, and then move forward. Tagaid, dakong pagtagad ang imong kasing-kasing diha atubangan sa Ginoo. Forgive and move on. Number 2 is that remember your calling. Hinumdum ka sa tawag sa Ginoo sa Ginoo. As we continue serving the Lord, as we continue sa atong kinabuhi, remember your calling. Ephesians 4 verse 1. Nung si Paul, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Dawat, gitawag ta sa Ginoo. Out of billions of people sa kalibutan, isa ka nga gitawag sa Ginoo. Isa ka nga nakaila sa Ginoo. Remember that. Asa man ka ibutang sa Ginoo, ang kinabuhi dadon
Nung dumi nga tinawag ka sa Ginoo. Nahigugma ang Ginoo sa imong kinabuhi. 2 Timothy chapter 1 verse 9, it said, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace. Giluwas ta sa Ginoo, tawag ta sa Ginoo to a holy calling. Dili sa kagalingon atong kinuhatan, but because of His own purpose and grace. Naagya po ng grasya ni Lord. Gitawag ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo because of His grace. Amen? Ang purpose ni Lord sa imong life, kung sa man, kabalo baka karon kung sa ang purpose ni Lord sa imong life. His purpose is to live a holy life, to bear fruit, to do good works, and to glorify Him. John 15:16, it says, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. So nagtawag ang Ginoo, gipilit ka sa Ginoo. Pamingon, dili aksidente nga, nakaila ka sa Ginoo. Dili aksidente nga, bata pa ka, naka-join ka mga fellowship. Dili aksidente nga, bata pa ka, naka-appeal ka mga kids ka, youth ka. Itawag ka sa Ginoo, remember that. Tinawag ka sa Ginoo. And that is a privilege. Tinawag kang tanan sa Ginoo na magpuyo, nga balaan, diya sa atubangan, mamunga, mabuhat og maayo og hatag og kaymayaan sa ibuhi nga pangalan. There are people na gitawag sa Ginoo sa Biblia. I know you're familiar with it. Jeremiah, bisan na pa siya sa guangkan sa ininahan, gi-appoint na siya na may mong propeta. Amen? So, kung sama na imong kahintang karon, adunay special na tawag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang na maglaroy-laroy sa kalibutan. Kung dili na ay special na tawag ang Ginoo sa atong kinabuhi. Na ay purpose si Lord. Dili lang sige pabadlong o dili na ay katuyuan ang Ginoo nganong naa ka ng kalibutan. Ug mao nang imong pangitaon nga Lord, unsa man akong purpose? Unsa man ang pwede na kumabuhat para sa imong kaymayan? You know what? Our life is so short. Ingon ang Salmo 90 verse 7, I think. Ingon si David, teach me to number my days so that I can gain wisdom. Ingon si David, tudluin ko. Si David, I think Moses ang prayer niya. Nga, tudluin ko nga, nambiran ang akong mga adlaw, Ginoo, para makagain ko wisdom. No? Kay kung kabalo ta ang atong kinabuhi ni kalibutan na hamubo lamang ang pinga nato. Buhato nato unsa katuyuan sa Ginoo. Kay sama sa ingon ganiya diri sa mga testimonyo ang nana sa mga edad. No? Life is short. Imong Lord na makapuyo ko diya sa imong gitagana nga lugar talang kanako. And what if wala tay pagtagad sa itong kinabuhi and you just live, go there, chill lang, back in just a snap of a finger. No, yung anak ka mubot sa kinabuhi. And sa atong buhay, sa na to. And it's too late. So we should remember that ang atong kinabuhi is kinabang halangdon at tubangan sa Ginoo. That's why tawag sa Ginoo sa tuwa pinasahi. So mingon ka nga, dili man ko tinawag pastora. You can
discern your calling kung saan ang burdens mo kasi saan ang desire mo. So pay attention to that. Kung saan yung mga concerns, kung kita ka sa mga bata, maluoy ka. Kung saan nakapastir sa iyong heart. Maybe something God wants you nga. Kung sa iyong buhaton. Ayaw ibaliwala kung saan ang nasi mo kasing-kasing ay pabuhat sa Ginoo. Maybe someday, paninglan ka sa Ginoo. Wala ni mo nabuhat. Ang gusto ay pabuhat sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Sometimes sila na. Nabitaw sila, pastor sila. Mga opisyalis sila na. Pero you know what? Time will come. Each of us will face the Lord. May mo mag-kita mag-account tas sa itong gibuhan. There is kalibutan. So whatever stirs your heart, kung saan nakatag burden sa mong kasing-kasing, ayaw yun na ibaliwala. Buhata kung saan ang ibutang sa Ginoo sulod sa imong kasing-kasing. Kaya baka maabot ang panahon, dili mo na mabuhat. Paninglan ka sa Ginoo. Amen? Do you understand? It's just a reminder for all of us. Appeal ni Ani. No? God calls us specific. Dili lang pastor, gitawag sa Ginoo. All of us. God called you certain ministry nga gusto ita. Buhat sa Ginoo. Estudyante ka. Tawag ka sa Ginoo nga may mong blessing na makakita, mag-glorify si God sa imong kinabuhi. Bisan na estudyante ka. Pa-testify ni mo unsa ka maayo ang Ginoo. Naa ka sa trabahoan. Gusto sa Ginoo nga unsa imong na-experience imo po na ma-share mo to sa uban. Dili lang kay magpakahilom nga naa sa trabahoan magpakahilom. Need to share. You need to shine. No? Si Jesus life, naanas Jesus ay kasing-kasing din. Jesus should be mahimong mo mudan na sa mga tao sa inyong paligid. So, remember your calling. Kung itawag ka sa Ginoo, nga mo servisyo rin sa simbahan, then serve. Wala ka nag-serve sa amuang, wala ka nag-serve sa iyong pastor, kundi nag-serve ka sa Ginoo. Amen? Parihan ang tanan. Itawag mo sa Ginoo ni Dapita, muna nangalagad ni sa Ginoo. Dili tao atong gialagaran ang Dios. Amen? So let us be reminded of that. Kung sa man ang ihatag ang task sa Ginoo, yes, nakasiguro i-appoint the pastor. Take that as from the Lord. Because ikaw naman ba yung ani, anak? Amen? Ikaw rin mo ani, o di mo bang mga anak ang mo ani? So remember your calling. As we face this 2026, hinumdumin at tinawag ka sa Ginoo. Hinumdumin ang ay purpose ang Ginoo sa iyong kinabuhi. And you know what? Ang nature's calling sa Ginoo sa itong life is irrevocable. Sa mutana ko lang yan natin. Sa irrevocable. Dili siya mausap. No, dili. Walay maka-change. Like ka na kung mag-judge. I always hear this word irrevocable. Kung ay mga judge bitaw, na ang unsa ang gi-rate dira sa judge, di na nang mausap. And that's the calling na hatag sa Ginoo sa tuwa. Kung tinawag ka sa Ginoo, tinawag ka sa Ginoo. Remember that. Walay makakuha niya na, walay makapaundang, walay makapausab kung tinawag ka sa Ginoo. Tinawag ka sa Ginoo, you should answer the Lord. Amen? Kung before, ay mong ingon ka, wala ni mo nabuhat.
Daapay panahon. No? Daghan pa kay panahon mo buhat sa unsa man ang ibutang sa Ginoo sa kapasing-kasing. The nature sa calling ni Lord sa tuwa is prepared in advance. According to Ephesians chapter 2, verse 10. But He states there that we are God's workmanship, created for good works prepared beforehand. So prepared na ni Lord. Itawag ka sa Ginoo. Sa unang panay na, tinawag na ka sa Ginoo. According to God's purpose. 2 Timothy chapter 1, verse 9. According sa iyang purpose. Tinawag ka sa Ginoo tungod sa iyang katuyuan. So again, the two things ang ngayon ito yung guman as we face this new year sa atong life. Remember your faith in the Lord. Remember, without faith, it is impossible to please God. And ask God, desire more of the Lord. No? Lord, patubo akong pagtuo ni mo, Ginoo. Eh kung wala kay pagtuo sa Ginoo, wala. Imposible na ma-please na to siya. Remember the miracles? Ingon si Jesus, it is your faith that saves you. Tungod sa imong pagtuo, maayo ka. Itong mga lame, mga blind, nag-ayo sa Ginoo. Tungod silang pagtuo mo, itong naayo sila. Wala man nausap ang Ginoo. It's the same yesterday. So right now, if you have just this faith, walang pulong sa Ginoo like a mustard seed, no? You can say to this mountain, move. Pagto dito sa dagat. Dili po na literal, but if you have just faith na sa kagamay, pwede nga na ay magdakong mabuhat sa imong kinabuhi. Amen? Remember, importante ang pagtuo. Kung mawad-an ang pagtuo, delikado. Kasala na pasimo. Amen? Check na to itong faith, kung mawad-an ang ingon na ta, Lord, na anong nitong life? Just believe. Because wala imposible sa Ginoo. Amen? Number 2, remember your calling. Tawag ka sa Ginoo. Hindi ka magpabungol-bungol. God placed something in your heart. Dili dapat na po na siya'y baliwala. Remember your calling. Your calling is irrevocable. Dili siya mausap. Your calling is to live holy, bear fruit, life na mag-glorify sa iya, ma-serve ni mo imong purpose. Again, this journey is uncertain. No, natay plano nga naka-set up na ana, pero still God ordered that plan. Siya gihapon ang mapahiluna ni ana. Because wala tayo mabuhat kung wala siya. Muna, we need to commit our life to the Lord because He said He will establish our plan. Amen? We hope that wala ko yung gumanin niya tuwing. There are a lot of things na we need to think about. Hindi lang sa atong self. Kailangan po natin unaw na itong pamilya, mga tao sa itong palibot. Every day sa imong life, gusto sa Ginoo nga may imong pang matinud-an. The blessing nga nag-abot sa tuwa, gusto sa Ginoo maging pang faithful. Kasaligan ta sa panalangin. Kaya dili ta niya saligan sa dagko kung sa gagmayng butang, dili ta kasaligan. Remember that. Dili yatag ni Lord ang dinagko kung sa gagmay palang daan, dili na takabalo o take care. Amen? Why not just close your eyes and
Bow your head. Sa atong pamayan yung karon mo sugat man ta bagong tuig. And we have this as Filipino, no, kanang ako kayo siya significant sa tuwa. Facing another year. But for us believers, ma-change man ang tuig, pero natong ginong nilagaran, wala mausab. Amen? Wala mausab ang atong ginoo nga gialagaran. So, just close your eyes and make a prayer before the Lord.